Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Forward, always forwards. Onward, always just. Ang ganda ng lumabas na cards. Puro magaganda. Puro positive talaga, guys. The Wheel of Fortune and Ten of Cups. Luck is on your side. Pumapani sa yung swerte. Para bang ano to, umpisa to ngayon. Yung Wheel of Fortune na to, umpisa to ngayon. Hindi. Umpisa kanina. Baka kanina. Hindi. Umpisa mamaya yan. Mamaya. Hindi. Umpisa lang yan lately. Lately. Umpisa lang yan lately. Okay, hindi kanina. Lately. Baka mas baka kanina pa. Nag-umpisa na to. Siniswerte ka na sa buhay. O suswerte ka na sa buhay. Yan, nag-umpisa lang yan. Nabubuho sa iyong swerte at abundance. Yan. Na hindi na maging negative o pangit yung maging buhay mo. Hindi na maging malas yung buhay mo, no? Nag-umpisa lang yan lately daw, no? Wala, Julie, parang huli. Wait lang, ha? Huli lang. Na ano pa eh. Wala. Wait lang. At nag-uumpisa na din, or maybe lately din to, nag-umpisa, no, na maging ganito yung buhay mo, na fulfilled ka, contented, masaya, you are happy, colorful, payapa, and maging masarap ang buhay mo. You will feel blessed. Happiness and luck, contentment, fulfillment, satisfaction. Masarap na buhay. Yan na ang mangyayari sa buhay mo. Actually, nag-umpisa na daw yan lately. So, baka hindi mo pa gaano naramdaman, no? Yung change sa buhay mo, yung pagbabago, yung hindi mo pa nararamdaman yung swerte na to kasi kanina lang, no? O lately lang, sabihin na natin lately lang, no? Na nag-umpisa ito. Ma-experience mo yan o ma-feel mo na talaga yan. Maranasan mo na talaga yan na masasabi mo swerte ka siguro mga ilang araw pa, no? Kasi yung mga darating yan sa'yo na ibubuhos na biyaya, blessing, ay yung iba ay paparating pa lang yan sa'yo, no? Paparating pa lang yan, no? Ayan. So, ayun, paparating pa lang o nakahanda lang darating sa'yo kasi kanina lang or kanina basta lately lang, no? Or lately lang siya nag-umpisa, no? Na papanig o pumanig yung luck sa'yo na palagi kang nasa taas ng Wheel of Fortune, parang ganon.
Maganda yan kung hindi ka maswerte sa buhay, no? Lalo na kung matindi yung mga pinagdaanan mo. You deserve to experience a good life naman. Yung mga tao kasi talagang parang ang layo ng swerte sa kanila, no? Na lagi na lang minamalas, yun pala kayo may gumagawa ng scheme and deceit. Madami na inggit, no? Kahit hindi naman dapat kainggitan, ay kainggitan, no? Para bang nanggigigil sila sa tao na yan. Para bang walang karapatang maging masaya ang ibang tao o yung tao na yan na pinaggigilan nila. Ang gusto nila ay angkinin pa yun sa tao na yan, kung ano yung sa tao na yan, parang walang karapatang mamuhay ng gusto niya. May mga ganun kasi. So ano pa ang pagbabago sa buhay mo niyan? Ano ang pagbabago naman sa buhay mo? Dahil swertein ka na eh. Upright ba to? Itong isang to. Yung 7 of Cups. Upright. Magkakaroon ka ng maraming choices, option, pagpipilian, opportunities. Ano ba yung opportunities? May pagpipilian na yan. Mga opportunities yan guys kasi diba maswerte ka na. Na mapapaisip ka ng malalim. Mag-introspect ka kung ano ba talaga yung kailangan mo, kung ano ba talaga yung need mo, kung ano ba talaga yung gusto mo sa mga choices na yan. Papaisip ka kung sino ba talaga ang the one pagdating sa love life, kung merong mga magkakagusto sa'yo, manligaw sa'yo, ganun. Kung sino ba ang the one, no? Introspect kayo. Pag-isipan mo muna eh. Paisip-isip ko, sino kaya sa kanila ang the one o yung nakatadhana, di ba? Ganun ang hinahanap ng kadalasan para sure ball, di ba? Para hindi magsayang ng panahon, para hindi useless ang pakipag-usap. Kaya, and very interested ang marami na malaman kung sino ang nakatadhana sa kanila. Kasi, yun ang forever na niya makakasama. Yun ang paniniwala natin, di ba? Pag nakatadhana, yun na talaga yun. No? Kasi nga nakatadhana eh. Yun na yung tinadhana ng God, no? Sa isang tao na person. Pagdating sa person na. Pero kung nakatadhana sa kanya, iba-iba naman yung nakatadhana, no? Pwedeng sa person, no, na may nakatadhana ng person sa isang tao. Or else nakatadhana siya na sumikat, na maging celebrity. Or else nakatadhana siya for something na spiritual, like maging prophet. O nakatadhana siya na yumaman. Yan. O kaya nakatadhana siyang umasenso, gumandang buhay. Teka lang, may mga kinukuha na ako guys. Alam niyo kung ano yan. Nandito kasi alaga ko. Mainit kasi labas. So ano pa? Three of Swords in reverse and Page of Pentacles. Hindi ka na masasaktan sa love life, hindi ka na ma-heartbroken, makarecover ka na din sa heartbreak. At mag-umpisa na magkaroon ng growth yung love life mo. Clarification with the Three of Swords and the Page of Pentacles here. Madaming pwede. Magkakaroon na nga ng hustisya, justice, balance, or kung gusto ka nilang saktan, kung may gustong manakit sa'yo, with the Three of Swords, hindi ka na nila masasaktan, no? Magkakaroon na ng hustisya, balance, and kung gusto nilang palagi kang heartbroken, nasasaktan, sawi sa pag-ibig, ganun, bigo sa pag-ibig, hindi ka na mabibigo pa sa pag-ibig, hindi ka na maging bigo pa sa pag-ibig. Yung love life mo ay patuloy na mag-grow ba. Yan. Hindi na siya
nagiging short term. Hindi na siya yung paputol-putol, no? Hindi na siya toxic, hindi na siya nahihinto, hindi na siya nauwi sa lahat, nauwi sa sa wala, nauwi sa lahat tuloy. Hindi na siya nauwi sa wala yung relationship na sinisimulan mo, kundi nag-grow. And pwede din na ano to madaming meaning kasi to kung isa-isahin ko, mapatagal lang, no? Matagalan lang. Merong person na mag-reach out sa'yo, na gusto mo makipagbalikan sa'yo. Pwede din to. Na gusto niya magkaroon ng balance sa inyo, na magkakaroon ng balance sa inyo. Yan. Yan din. So, either doon na sa mga banggit ko, meron pa yung ibang meaning niyan. Hindi ko lang dagdagan kasi nga mapatagal lang. So, ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo niyan. What's with the Page of Pentacles here? May mag-reach out ba sa'yo? Wala pa. Wala pa daw na mag-reach out sa'yo. Wala pa. May magte-take ng action. May magte-take ng action. Someone na 9 of Wands ang energy, defensive, guarded, yan ang magte-take na action, pero hindi siya mag-reach out. Anong action to? Ang gagawin niya, pupuntahan ka. Ay, pupuntahan ka pala niya. Hindi siya magre-reach out. Pupuntahan ka niya. Lalo kung alam niya yung bahay niyo. Oh. Parang ano yun? Pa-surprise? Gusto niya surprise? Surprise nga. Pa-surprise. Pupuntahan ka niya sa bahay niyo. Gulat ka na lang. Ganun. Nasasaktan to with the Death card. Or else nagkaroon ng ending sa inyo with the Death card. What's with the Death card here? There. Three of Pentacles. Nasasaktan nga siya. Lalo na kung nakipag-usap ka sa iba, kung nakipag-collaborate ka sa iba, o iba yung kinakausap mo, iba yung gusto mong makasama or to build a family with, sasaktan siya. At guarded pa siya. Para bang na-left out in the cold, na parang kinalimutan mo na hindi mo na siya kailangan, na out na siya sa buhay mo, kaya nasasaktan siya. Or parang feeling na abandon nga. Ganun. Yan. Ito, clarification naman to. Ano yung intention sa'yo ng person na yun na mag-reach out sa'yo? Na si 9 of Wands. Ay, hindi pala mag-reach out. Puntahan ka niya. Ano kasi dito sa Page of Pentacles? Ano yung intention sa'yo ni 9 of Wands na yan? Bakit puntahan ka niya? Mag-invest. May ibibigay siya. Oh. May ibibigay siya sa'yo. O may ituturo siya sa'yo, may ibibigay. May ibibigay siya O mag-invest siya. May ibibigay siya ng pera. Hindi pera. Cup of love niya.
Hindi cup of love niya. Attention. Hindi din attention. Offer. Any offer. Any offer. Kung ano mang offer to. It's offer. Oh, may cup pa eh. Offer yan. May offer siya sa'yo. Wait lang. Antay ka, Hari. Try na ng bahay na ito. Dala mo. Buntot mo lang ka. Maipit. Para sabi ko sa'yo. Kung maipit eh. Puti din maipit. Galit siya eh. Sagi ilang buntot. Two of Cups. Queen of Cups. Yun. Yung mahalin ka niya. Yung mahalin ka niya. Oh, yun ang gustong-gusto niya. Mahalin ka niya. Yun ang offer niya sa'yo. Ang mahalin ka niya. Kala ko pera. O kayamanan. Mas maganda pag ano, no? Kayamanan o pera. Masabi may pakinabang. So ito, the Two of Cups and Queen of Cups. Ang maging partner ka, ang mag-reconcile sa'yo, kaya may balance din dito, Justice card. Ang mahalin ka niya, ang makarelasyon ka niya, yan ang offer niya sa'yo. Reconciliation. At mahalin ka niya. Ng, yung parang ikaw lang ang apple of the eye niya. Ikaw lang ang mamahalin niya. Ikaw lang ang tititigan niya. Hindi siya ikaw lang ang tititigan niya. Ano yun? Robot. Na ikaw lang, parang nakatitig talaga eh. Na ikaw lang ang mamahalin niya. Baka ganun. Tingnan natin. Na ikaw lang ang mamahalin niya. Na ikaw lang ang mamahalin niya. Yan. Bagay ito sa mga seloso, selosa. Yan. Yung maduda. Yan. Yung masyadong seloso, selosa, no? At you will feel secured and stable pagka ganyan ang offer ng person mo sa'yo. May offer talaga siya sa'yo. Pero hindi cup of love. Kundi, ano daw eh, relationship na. Ang maging partner ka na. Ang mahalin ka niya. Yan. Ang maging karelasyon ka niya. Ang maging partner na talaga. Ang mag-reconcile sa'yo. Para magkaroon ng balance sa inyo. Balance. So, see? Anong offer niya ang buhay sa'yo? Sample. Anong klase ng buhay ang offer niya sa'yo pag nag-reconcile siya sa'yo? Anong buhay ang ibibigay niya sa'yo, ang maging buhay mo sa kanya? Bahay. May bahay. Titira kayo sa isang bahay. Pag nagsama na kayo, ayan. Na you will feel secure, stable. Na maging mag-asawa na kayo. Nabubuo na kayo ng pamilya nyo. Yan. Kaya magsama na kayo sa isang bahay. Yan. Yung titira ka sa bahay niya. Ganun ba? Yung titira ka sa bahay niya. Yung titira ka sa bahay niya. Ayun din ang offer niya sa'yo pati. May offer din siya sa'yo na titira ka sa bahay niya. Doon ka natitira.
Gustong gusto niya yon kasi with the Nine of Cups kanina na gustong gusto niya doon ka natitira sa bahay niya at ang mahalin ka niya at ang ma-unite kayo, ang makasama ka na niya sa buhay, ang mag-reconcile sa'yo para maging partner ka na niya. Yan. Ano ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Itong person mo na to na si Nine of Wands, anong nagustuhan niya sa'yo? King of Pentacles. Marunong ka sa pera, hardworking, stable, secured, practical, reliable, a good provider. Yan. And ano pa nagustuhan sa'yo ni Nine of Wands na yan? Kasi ano ka, courageous, ikaw ang driver ng buhay mo. Yan. And determined. And driven. Porsigido. Matapang at malakas ang loob mo na i-pursue ang gusto mo i-pursue sa buhay, na mag-take ng action. And believe ba sa'yo yung person mo na yan? Sa'yo? Believe siya sa'yo. Ano yung kinabiliban niya sa'yo? Pero mukhang tinatago niya yung o hinahide niya yung pagkabilib niya sa'yo. Ano yung kinabiliban sa'yo ng person mo na yan? Ano ang kinabiliban sa'yo ng person mo na yan? Yung hindi ka nag-overthink, yung hindi ka pala imagine, ganon. Hindi, yung hindi ka nag-overthink, yung ano yan, yung hindi ka lang nag-overthink. Yung hindi ka nag-overthink. You know what guys, kung bakit nag-overthink yung isang tao. Merong gumagawa sa kanya ng scheme and deceit, na-atake yung isip niya. Yun ang pinapaisip sa kanya. May ginagawa kadalasan mga witchcraft, spells, mga ganyan. O ill-wishing, o mga kung ano pa na paraan nila. Palipad hangin, mga ganyan. Ano yung yun ang pagkakilala niyo sa'yo na hindi ka nagsasayang ng panahon kaka-overthink. Kumbaga, nagdidesisyon ka agad. Katulad nito, itong the Chariot, inaksyonan mo agad. Hindi ka yung isip ng isip muna. No? Na stagnant na kakaisip. Isip ng isip, hanggang sumakit yung ulo kakaisip. Pero kadalasan niya mayroon na influence sa isip ng isang tao kung bakit siya nag-overthink. Kung hindi man tao ang may kagagawa na gumawa ng deceit or scheme or witchcraft, ay pwedeng mga entities or spirits, mga ganon. Ano ang maipangako niyang buhay para sa'yo? See. Ito, the sun. Wait lang. Wait lang ako. Masayang buhay na magiging tunay na masaya ka. Positive, a positive life. Color yellow. Maliwanag na buhay. Maliwanag na kinabukasan. Ang pasayahin ka niya. Ma-enjoy mo yung buhay. Yung maging ano ka, confident, bold, and daring, positive. Tiwala ka sa sarili mo. And pahalagahan ka niya, ingatan ka niya, mamalin ka niya ng
Ano yan? Mamaling ka niya ng sobra-sobra. Sobra-sobra talaga. Ay, upright ba to? Hindi. Hindi ka daw mamaling ng sobra-sobra. Baka may spoil ka daw. Charot. Mamahalin ka lang niya ng pure. Wala ba? Sa mamahalin ka lang niya. Ayan o. Bilang partner niya. Ayan. And, yan. Basta ito lang ito. So, ayan. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Anong person mo na yan sa'yo? Hinayang siya. May nakaraan ko nito. Talaga ex mo ito na mga kapagbalikan siya. Huwag ka ganun. Kasi meron pating 3 of Swords and reverse yun. 5 of Cups. Nanginayang talaga siya kasi na-miss niya opportunity with you. Lalo na kung hindi niya pinakinggan yung explanation mo. No? Lalo kung konting misunderstanding na ay binlock ka na o niwalayan ka agad. Ganun ba? No, basta na na-grief to, na hinayang. No, nahinayang yan sa'yo. Itong person mo na yan. May nakaraan kayo niyan, kaya nang hinayang eh. Or, may nakaraan talaga kayo. Meron pang 3 of Swords and reverse yan. And, ano ang darating pa sa'yo maliban sa person na yan? Kasi yung iba sa inyo, ayaw na ng past person. So, maghanap kayo ng new person kung meron new person para sa inyo. May new person ba na kinikilig sa'yo? Yun naman. Meron ba? Palang upright ba yan? Yeah. Meron person na kinikilig sa'yo. Kinikilig siya sa'yo. May priestess. Kinikilig siya sa'yo. Madami ba yung kinikilig sa'yo? Para kung marami. May marami kang pagpipilian. Oo, marami. Crush ka? Oo, crush ka nila. Si crush. Crush. Ano ang nagustuhan sa'yo ng mga taong kinikilig sa'yo? Ito, 7 of Swords. Madami kang nakuhang kaalaman. Madami kang alam. Mahilig ka magnakaw ng libro. Mahilig ka research, magbasa ng para bang magnanakaw ng kaalaman, or else ay palabasa ka. Yan, palabasa ka na to the point na may mga inaalam ka na patago. Mga ganon. Meron ka mga pinag-aaralan ng patago. No? Mahilig ka maghalungkat ng mga patago. Patago. Mahilig ka mag-research ng patago. Trickster ka? Trickster? Yun ang gusto nila sa'yo? Trickster ka? Yun ang gusto nila sa'yo? Trickster? Alam mo yung trickster? Kasi trickster din to yung 7 of Swords eh. Yun. Yung pagiging trickster mo daw, yun ang nagustuhan nila sa'yo. Search nyo lang kung ano yung word na trickster. Parang pangit yun eh, yung trickster. Yung word na trickster. Pero yun daw ang nagustuhan nila sa'yo. The Tower. Merong, wala akong tinanong dito. Merong mag-offer ng cup of love. Ito, cup of love talaga to. Dahil parang naguguho yung mundo niya. Dahil sa'yo. Eh? Oo, naguguho yung mundo niya kasi dahil sa'yo. Kaya mag-offer siya ng cup of love. Ano yung offer niya na yan? Anong klase? Tuloy-tuloy na mag-effort siya sa'yo.
na mag-put ng hard work, na mag-invest, na mag-effort yan. Ano pa? Ang mamuhay ka ng yung wala kang problema, na hindi naging clouded yung isipan mo. Hindi siya nagbibigay ng stress sa'yo, problem, and yung anxiety. Yung hindi nagiging clouded yung judgment mo, kundi matiwasay yung isipan mo. Yung ganon, yun ang offer niya sa'yo eh. Nadi-destroy siya, it's because of you, dahil sa in love siya sa'yo. Dahil sa in love siya sa'yo. Tama. Para bang hindi niya kaya. Bakit ma-destroy talaga? Bakit hindi niya kaya na pigilan pa yung damdamin niya sa'yo? Hindi niya kasi kaya na pigilan pa ang damdamin niya sa'yo. So, ayan, ito na lang guys for collective reading.